Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. May inip na usapin ngayon ang kumakalat na balita ukol sa umunoy pagpapaalis kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. mula sa palasyo. Ayon sa mga ulat, sinasabing ang sandatahang lakas ng Pilipinas mismong nag-utos sa Pangulo na bakantehan ang palasyo. Dahil dito, tila nagkaroon ng tensyon sa hanay ng mga opisyal lalo na sa panig ng unang ginang na si Lizata Nasmags na di umano'y nagulat at natakot sa mga kaganapan. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang punot dulo ng nasabing utos, mabilis itong naging usap-usapan sa publiko. At ilang sektor ang naglabas ng kanilang opinyon sa issue. May mga magsasabing ito ay senyalis ng mas malalim na alitan sa loob ng gobyerno, habang iba naman ay naniniwala na ito'y bahagi lamang ng isa hindi pang nalalantad na plano ng militar. Sa kabila neto, nananatiling namang tahimik ang palasyo sa isyong ito. Wala pang inilalabas na pahayag ang administrasyon ni Presidente Kuting ukol sa sinabi na utos ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang katahimikan na ito ay lalo pang nagdulot ng mga espekulasyon at maraming Pilipino ang nag-aabang kung ano ang magiging susunod na akbang ng Pangulo. Samantala, patuloy ang apela ng publiko para sa kaliwanagan at katotohanan ukol sa mga balitang ito. Umaasa ang marami na maipaliwanag ng gobyerno ang mga kaganapan upang maiwasan ang anumang uri ng kaguluhan o panibagong krisis sa bansa. Habang walang malinaw na detalye o kumpirmasyon na nanatiling mahalagang maging maingat ang bawat isa sa pagtanggap at pagkakalat ng impormasyon sa panahon ng mga usaping tulad nito. Ang katotohanan at tiwala ang dapat manaig upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. 1:20 dito sa amin. 1:20. Magandang umaga, magandang tanghali, Magandang umaga po. gabi sa lahat ng sumusubaybay, mga Filipino Guerrilla Forces, mga commander, kamusta na kayo? Isi-isi lang, cool lang kayo, hintayin nyo yung hudyat. Hintayin nyo yung hudyat, no? Isi-isi lang. Iba kating-kating matulog, iba kating-kating makisawsaw. Iba, kating-kating pumatay. Sana all, ano? Kating-kating pumatay, ano? Putangin naman, hayop na. Ako, kating-kating na akong yung mari, no? Kating-kating na rin ako, eh. Okay, so, kaya ako nagbablog kasi nga, maraming mga anong tao. Ano na tayo talaga, eh. Ewan ko, confused yung iba ako, hindi ako confused, no? Okay, so, mag-react lang ako. So, statement ni Inday, statement ni BBM, statement ni Duterte. Okay. At sa huli, statement namin. Statement ko. No? Nantokwa talaga itong buhay natin. No? Marami nagko-comment na nasaan kayo. Hindi kami tatabla nun, mga ano. Nag-usap kami ni Commander Bukay. Huwag tayong tablan yan. Puta, mga konsensya. Hindi tayo tablan yan. Kasi yung mga ganyan, silakbo ng damdamin, di na nag-iisip eh. Di na nag-iisip. Okay? So, bago kami tumigil mag-vlog, o bago kami matigil mag-vlog, at least, isipin muna natin, satellite view muna tayo. Satellite view. Okay. Kapag tinawagan ako ng mga ibang commander, talagang gigil na eh, gigil. Pero, ang ano dyan is, pagka walang kayo nakita sa akin, mga commander, ano, lahat, nationwide. Pag wala kayo na dinig sa akin, walang hudyat, the mere fact na makita nyo ko, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Okay. Sabi nyo, neutral tayo. Sabi nyo, neutral.
Kaya kailangan neutral. Eh puti kasi neutral ka, tingnan nyo AFP, neutral. AFP, neutral. Okay. Pati AFP, sasabunin ko. Sorry mga AFP sasabunin ko kayo. Okay. Yung statement ni Inday, minura-mura ang presidente, minura-murang tapos gigil na yung tao. Putangin na ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga gago ka Gago ka talaga presidente ng Pilipinas, gago ka tarantado ka napakawalang yamo Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test ka, gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Mahalaga yung boto mo. Paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Sorry. Mga kapitbahay ko, Kainit ng ulo, kaya ayoko mag-vlog Umiinit ang ulo ko Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putangin na ka. Gago. Sorry. Gigil ako Putangin na hayop ka. Ngayon kalilitaw. Tatapang-tapangan ka. Gago. Tangina mo. Ipapakita mo pa presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago! Ina mo. Tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Sasamahin kayo lahat sa akin Tayo na malalim. Hinga na malalim. Hinga na malalim. Marami pa yan. Matagal-tagal pa yan. Alright, pasok, kadado. Ang na to, Tanin niyo yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga, mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala Parang di tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip. Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka Galit na Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila Gigil na gigil ako Pero kinokontrol. Kinokontrol namin, ang galit namin. That's courage. Courage is not just plain tapang, that's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage is the ability to control yourself, control your fear, control everything, and perform the mission. That's courage. Yung you do the right things, yung properly, hindi yung ganyan yan na. Putang inang yan. Magano na, magkalsada na tayo. Tangin ng gago. Magkakalsada ka, bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA? Galit kayo kay Mama Mary? Doon kayo doon nyo deny-direct yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit Yun yung tanong ko Bakit hindi sa Kongreso? No. Ba't hindi sa Kongreso?
Nandun yung ano eh. Tapos nun, veterans, punta kayo, support kayo kay Inday, doon kayo magsalita-salita. Ng puta. O sige, veterans. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand, yung issue? Nakakalimutan yung issue, bangag yung presidente. Bangag, tapos nakawan. Yun yung issue. O nagsalita ang Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos nun inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Tangin lang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin niyo yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Si Inday Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo. Hindi nyo nga. Kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Ang dami ko na sinabi, nawala na ako. So una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Huhuliin na si Inday. Huliin siya. Isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda niya, kulong nyo. Kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tanginan ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Pangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Kaya ka nakakita. Alam mo, binaboy mo yung Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang Kongreso ninyo.
yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa. Alright, katulad po na sinabi natin nung isang vlog natin, di arestuhin nyo si Inday para makita na natin ang maghalo sa balat at tinalupan ba yun? Diba? Kulong nyo, i-contempt nyo, anong tawag doon, impeach nyo, gawin nyo lahat kay Inday, pero si Inday pa rin ang tatayo bandang huli. Paano Inday nagsalita? No? Is she a threat to national security? Of course not! Utangin na sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat, basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mga hinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa yan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Ina ninyo, tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition, is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin na nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Hoy, Marcos Jr., nagtatapang-tapangan ka, makinig ka dito. Tambalos-nos. Sige, saktan nyo yan, ha. Kantingin nyo yan. Kalabitin nyo. O, sige, para makita nyo yung hinahanap nyo. Browner, si Browner, panoorin mo to, Browner. Marbil, panoorin mo to, Marbil, Isa pa lang yan, ha, isa pa lang. Mga AFP, ha, panoorin nyo to, mga AFP. Mga Marines, mga Navy, mga police, mga police. Panoorin nyo to, Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to, Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo Galing kami dyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Para ang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options,
Hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming excuse me, yung mga aso tumapanik eh. The president is being desperate already. Parang, kakusapin yung mga junior officer, kakusapin yung mga bakit? Hindi na makausap. It is an admittance na the president, the former president, believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan usapin ng mga junior. Putang ina. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan, every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate, you are tolerating, every day that you are tolerating this wrongdoing in government, you are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces. Makinig kayo sa akin. Nakaset up yung bansa natin para civil war. Kayong mga Pilipino, makinig kayo. Kayong mga madada na mga Pilipino, makinig kayo. Putang ina, panay salita-salita, panay yabang eh. Hindi nyo ba naisip na tayo magbabanggaan tayo lahat? Kaya AFP, PNP, pigilan nyo to. Pigilan nyo. Mawawalan kayo ng papel pagka hindi nyo ginawa yung papel ninyo. Ano yung papel ninyo? Papel ninyo ay you support and defend the Filipino people. You defend the Filipino people. You uphold the Constitution. Ang ginagawa nitong mga putang ng mga politikon to na di tinotolerate ninyo, they are now using the Constitution. No? Binababula, ginagago kayo, ginagawa kayong tamukyo. Utusan lang kayo eh. They are using the Constitution to quell the resistance brewing because this resistance ang totoong Pilipino. And you are becoming an instrument of these stupid people in government because you are tolerating them. Tangin na yan. And if we have to draw the line, we will draw the line. Magpatayan tayo kung gusto ninyo. But you have the power to stop this armed forces. Because kami, hindi kami papayag na mauwi tayo sa droga. Mauwi tayo sa nakawan ng mga putangin ng mga congressman na yan. Hindi kami papayag. We are that close already. We are that close na mag-declare kami ng revolution. Putangin na ninyo, sabihin nyo, kami, babanatan nyo kami ng ng rebellion. Putangin na ninyo lahat. People of the Philippines, we the sovereign Filipino people, konstitusyon, ito lang kayo sa ilalim. Huwag nyo kaming gaguhin, huwag nyo kaming gabitan ng konstitusyon, tangina ninyo. Kami may-ari ng konstitusyon. Kami ang nagpapatupad ng konstitusyon. Kung kinakailangan namin magkaroon ng court order, kami, People's Court, aarestuhin namin lahat yan. Putang ina nyo, hayop kayo. Gago kayo. Armed Forces, ginagago kayo ng mga gagong politiko na yan. Ginagamit kayo. And here you are, nagre-relax kayo. And yung Duterte na matanda, sinasabi, kakausapin yung mga junior officer. What does that make of you? Kayong mga nasa itas, panay kayong mga walang bayag. Panay kayong mga bayaran. Yun ang dating eh. Namputya. Ano na nangyari sa serbisyo? Iniwanan namin niya matino. Tapos here you are, naghahanap kayong promotion, naghihintay. Putang ina. Dapat kayo, ang iniisip nyo, AFP, kung paano matitigil ito. Simple, doon kayo sa tama. Ano ba yung tama?
Ano lang yan? Tama ba yung nakawan? Tama ba yung may droga? You get the president to take a hair follicle drug test. That's the right thing to do. Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang lulusob dyan sa Malacanang. Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang magpapadrug test. Magkakalasog-lasog yung presidente na yan. Punta na threat to the national security, threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the future of this country. Putang ina nyo, hayop kayo. Ginagago nyo Pilipino. Nasaan na yung pera? AFP, kung nung pa kayo tumayo, mabebenta ba yung ginto? Mabebenta ba? Kung tumayo kayo, AFP. Matatransfer ba yung 89 billion nung PhilHealth? Ha? Nasaan yung Marley Kapan? 250 billion. Nasaan na? Tapos magagastos ba yung budget? Hindi pa tapos ang taon, ubos na yung budget, wala nang pera. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Tangin na mo. Gago. Tangin ng presidente yan. O tapos magtatapang-tapangan ka ngayon, BBM. Ay, nako. Kaptado, papalagan daw niya si Madam Inday Sara. Anong gagawin natin? Papalagan daw niya si Madam Inday Sara. At kayo mga kababayan, panay dakdak, ganyan. Tapos maninira pa yung iba dyan, mga DDS. Yung mga troll, putang ina nyo, hayop kayo mga troll, mamamatay kayo, sabi ko sa inyo. Pag umikot ang gulong, yari kayo. Unahin ko kayo, mga troll, tanginan nyo. Kahit kayo nasa ibang bansa, papupuntaan ko kayo ng mga, mga tauhan ko. Puta, yayariin kayo. Ang tatapang ninyo. Matanggap kayo ng pera, barya-barya lang, ibebenta nyo yung bansa natin. Tanginan nyo. Mga kababayan, ang dyan, hindi ito pasikatan hindi ito paanuhan, palakasan ng boses Ang pinaglalaban ninyo, yung future ng bansa ninyo, yung future ng Pilipinas. Ninakawan na tayo na ninakawan Putangin ng tong Congress natin, tarantado, akala mo lalaki ng boto, uupakan nila yung Vice Presidente, 32 million ng boto. Sila tigda 200,000 lang hanggang 300, yung iba nga 100,000 lang ang boto. Yung iba dyan, party list lang Anong karapatan ng mga tarantadong yan, na upakan ang Vice Presidente, upakan ng Presidente dati, si Duterte, at upakan ng mga government employee, Office of the Vice President. Anong karapatan nila? In aid of legislation, putangin ang mga yan. AFP, tigil nyo na to. AFP, PNP, tigil nyo na to kasi kalaban nyo kami. Kalaban nyo kami. Taong bayan ang kalaban ninyo, hindi kayo mananalo. Kayo tumayo para sa taong bayan. At ipakita nyo tatayo kayo para sa taong bayan. Kasi pag ang taong bayan lumabas sa kalsada, lahat kami lalabas sa kalsada. One time, big time. Tatapusin namin to. Anong petsa ngayon? 26 ngayon. Magpahinga kayo mga kababayan. Mag one time, big time tayo. 29, lumabas tayo. Kinabukasan, araw ni Bonifacio. One time, big time. Lahat kayo ng mga Duterte, lahat kayo. Duterte, mismo lumabas ka. Sara Duterte, mismo ikaw lumabas ka. Lahat kayo, pamilyang Duterte. Lahat kayo ng mga follower, mga politiko para kay Duterte, lumabas kayo. One time, big time. Tapusin na natin to. Magpasko tayo ng maayos. Puta, ragis kayo. At pagka sumagasa sa atin ang PNP at AFP, malalaman natin kung para sa taong bayan sila. One time, big time. Maglabasan kayo sa lungga ninyo. Para lang isang buong bansa, ayusin muna natin. Wala munang negosyo, wala munang mga kain-kain sa restaurant, wala munang mga mga kabit-kabit. Putang yan. Magano muna tayo, one time, big time. Pati mga kabit naman, Kapdado. Pati mga kabit-kabit. Galon. Anong petsa ba yung 29? Ano yung 29? 29. Anong araw yun? Bukas yun. Ba Friday. Yun? Wednesday, Tuesday. 26, 27, 28, 29. Biyernes.
Oh, alamin ninyo kung saan kayo pupunta. Hindi, sa EDSA ba? Sa EDSA ba o sa Kongreso? Ako, type ko sa Kongreso eh. Gusto ko isara yung Kongreso na yan eh. Putangin ng mga yan. Panay abusado. Kayong mga PNP, nahaharang, no? Kayong mga crowd control, ha? Kayong mga PNP na crowd control, magsuot kayo ng puti na ribbon, ha? Para ipakita ninyo, para kayo sa taong bayan. Polis ng taong bayan, ha? Polis ng Pilipino, hindi Philippine National Police. Bagoy na natin yung pangalan, no? Polis ng Pilipino. Puta lang yan. Bagoy na natin. Pagka nakitang nakaputi kayo, hindi kayo sasaktan ng taong bayan. Hindi kayo, protektahan pa rin yung taong bayan. Pero yung tumanggap kayo ng order at gawin niyo, titirgasin niyo yung mga tao. Nako, yari kayo sa amin. Yayariin namin kayo. Gusto niyo ng gulo. Hindi kami nagdadala ng gulo. Kayo nagdala ng gulo. AFP, PNP. Kasi hindi kayo tumatayo. Sabi ko nga, every day na hindi kayo tumatayo, you are bringing us closer to a narco state. To a state of communism. Tingnan niyo ginagawa sa Congress. Convicted. Ang putang inang yan. Convicted. Nagko-contempt ng isang Pilipino na walang kamalay-malay. Tang inang yan. At in the premise na they're investigating 125 million na OBP na confidential fund. Confidential nga, gago. Tang ina niyo. Tapos yung billion-billion sa presidente, hindi niyo imbestigahan. What kind of legislation will you get out of investigating the OBP na 125 million confidential fund which happened in 2022, 2024 na, 2025 budget na pinag-uusapan. Tangina nyo. Tapos nun, pipilit ninyo imbestigahan yung isang single agency. Imbestigahin nyo dapat lahat ng agency na may confidential fund, starting with the Office of the President. Taragis kayo. Ginagamit yung mga posisyon ninyo, ginagamit yung agency ninyo, binaboy nyo eh. Sobra-sobra kayong ng power. Inisita na ako ng asawa ko, mamainit daw ulo ko. One time, big time. Tapusin na natin to. Putang inang yan. Tapusin na natin to. And lahat ng FGF nationwide, mula 29, hintayin niyo yung hudyat ko. Hintayin niyo, maganda kayo. AFP, PNP, ang tanong na lang, lalabas ba kami na armado? Armado. Paggandaan ninyo. Peaceful, sinasabi nila. Peaceful, mga Duterte, sinasabi nila. Hindi naman peaceful ang gagawin ng mga yan eh. Titirgasin eh. Tingnan yung ginawa sa KOJC. Tanginang yan. Yun na lang pag-uusapan namin eh. Kung lalabas kaming armado o hindi eh. Kung makikisaw-saw kami dyan sa rally na yan na walang armas. For the sake of peace, peace ba? Kayong mga Pilipino, hanggat hindi kayo lumalaban, naghihintayan eh. Naghihintayan. AFP, hinihintay kayo. Kayo, naghihintay kayo ng AFP. Ano na nangyari? Wala. At habang walang lumalabas, tumatapang itong mga tarantadong kriminal nato sa gobyerno. Na pinalalabas nila na Alam niyo ba, AFP, PNP, kaya ganyan yan, kaya namamayagpag yung mga gunggong na yan. Kasi alam na alam nila kaya kayong bilhin. Alam na alam nila professional kayo kuno. Alam nila mga kayo, mga mahina ang loob, mga walang bayag, na dinadanggal yung promotion nyo. Kung ako nandyan, to hell with it, to hell with promotion. Ang paglalaban natin ay yung taong bayan. Ang paglalaban natin yung future ng bansa natin. Every day that you delay your action, every day that you defer, what you should have done a long time ago for the Filipino people, hindi nanakaw yung pera. Kasalanan ninyo ngayon. And every day that goes by na hindi kayo kumikilos sa armed forces at PNP, you are tolerating, you are showing that you are tolerating the wrongdoing in government. To hell with that bullshit na sinasabing we are professionals.
Hindi kami makikasawsaw. Putang inang yan. You are professionals. Anong klaseng professional yun? Nakikita nyo, ninanakawan yung bansa ninyo. Nakikita nyo, durugista yung presidente nyo. Na hindi nyo man lang sabihin na, oy puta rin, magpa-hair follicle drug test ka, gago. Lahat kayo. Puta ragis. Is that being professional? Ha? Nakawan yung bansa natin. Bangkarote na tayo, nagbebenta na tayo ng ginto eh. Tapos, kita nyo yung walang kahusti-husti siya. Hindi contempt. Contempt. Oh, yes or no, yes or no. Ang inang yan. Kita niyo yung abuso? At kayo nagtotolerate ng ginagawa ng mga yan. Kaya namamayagpag yan, kaya matatapang yung mga yan. Kasi pinababayaan ninyo. Pero kami ang bayan, hindi kami papayag na ganyan. Hindi kami papayag. Galit na galit ako, galit na galit ako. Putang yun nananahimik Tapos ganyan ng mga putragis na yan. Namamayagpag yan kasi pinababayaan natin. At ito yung sinabi ni former President Duterte at kayong mga nagko-comment, AFP na lang ang military na lang ang pag-asa. No! I beg to disagree. Hindi lang military ang pag-asa. Number 1 na pag-asa, taong bayan. Putang ina, because this country that we call Philippines, and this government, Republic of the Philippines that we call a government for the people, by the people, and of the people, happened because there is what you call a Filipino people. The Constitution happened because the Filipino people ratified that Constitution. Meron kang presidente, meron kang vice president, meron kang Congress, Senate, because we voted for them. Wala sila kung wala ang taong bayan. All authority emanates from the Filipino people. Kaya kayo mga kababayan, lahat kayo mga Pilipino, na nag-iisip sa future ng bansa natin, tumayo kayo. Huwag kayo masa sa armed forces. Puta nang yan. One time, big time. Tangin lang yan, panay ngak-ngak. Wala naman mangyari. One time, big time. Handa ba kayo mamatay kayo para sa bansa nyo? O panay salita lang? Handa ba kayo? Na pagka niratrat kayo, wala na, takbo na kayo. Kasi gagamitin nila ang PNP tsaka AFP. Gagamitin nila. And you have to stand for your rights, Filipino people. Hindi yung putang na iyak-iyak. Putang na ba? Hindi nyo alam yung ano ninyo, karapatan nyo. Hindi nyo alam yung kapangyarihan ninyo. Lahat ng gunggong na yan nasa ilalim nyo Constitution nasa ilalim ng taong bayan Hindi under ang Constitution kung hindi ni-ratify ng taong bayan. Ibig sabihin, we ordained and promulgate this Constitution. Binasbasa natin. Binigyan natin ng hininga. Yung aspirations natin as a people. Yung kagustuhan natin bilang isang katauhan Pilipino, nilagay natin lahat sa konstitusyon. Anong ginagawa nitong Marcos na yan? Down the line, Kongreso, lahat yan. They have failed us. They have violated the Constitution. Anong gagawin natin? Tatayuan natin. Itutuwid natin. Ano violation ng violation mga pagsasabihin nyo? Rebellion, sedition. Putang ina ninyong lahat. Tatayuan namin ang Constitution. We will implement the Constitution. Putang gago kayo. One time, big time. Tumayo kayo. Hayop yun. FGF nationwide. Tatayo tayo. FGF nationwide. Hintayin niyo yung hudyat ko. Maraming mga gago. Sige, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya ko na, hindi ko nababasahin. Maraming salamat sa pakulay. Thank you sa inyong lahat. God bless everyone. God bless the Philippines. PNP, last call. Last call. Prevent this from turning into a civil war. The Dutertes want a peaceful transition. But the Marcoses will not allow it. They will use the armed forces and the PNP
to suppress the people's initiative, to suppress the rights of the people. Nasa inyo yun eh. Hindi lang AFP, hindi lang military o police ang pag-asa ng taong bayan. Kayo, mga kababayan, ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kayo. 119 million Filipinos. Magpapadikta tayo sa ilang politiko? Magpapadikta ba tayo? Ha? Magpapasuppress tayo sa 200,000 polis na ginagamit nila? Hindi naman lahat yan tarantado. Maraming mababait sa polis. Kaya yung polis, sinasabi ko ay suggest you wear a white ribbon. Kayong mga magrarally, you bring a white ribbon at ibigay nyo sa polis. Na, we want peaceful transition. We have to do this because we are trying to save the country. We are saving the country. Sabi ko nga kaya ganyan yung mga yan, ang lalakas ng loob ng Kongreso kasi alam nila, nabili na kayo AFP, nabili na kayo PNP. Putang inang mga yan. Kaya ang lalakas ng loob niyan, ang sisiba. Pero subukan ninyo, bumaliktad kayo bigla. Kita nyo kung di nag-alisan yan. At ang instructions ko sa inyo, AFP, PNP, the moment mangyari ito, huwag niyong papayagan lumabas sa bansa yung mga hinayupak na animal na yan. Ano natin, litisin natin silang lahat. At lahat na ninakaw niyan, ibalik natin sa gobyerno. Balik natin sa taong bayan. Tanginan yung mga yan ang tatapang kasi alam nila kayo, mga PNP tsaka AFP, ha? Solve na kayo. Nabusog na kayo. Ha? Nabili na yung mga nasa itaas. Kung meron pang natitirang matitino dyan, kung gusto nyo, lahat kayo buo, doon kayo sa taong bayan. Pero kung hahayaan nyo ito na mangyari, wala na. Kami sa FGF, hindi kami papayag na mangyari yan. Sinasabi sa inyo, kami ang insurance. FGF ang insurance. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, PNP and AFP, to rise up to the occasion, the challenges of this time. Kaming mga retirado, putangin nyo, matatanda na kami. Putangin nyo, matatanda na kami. Hinayo pa kayo. Nirarayom na. Marami sa amin, 75 plus na. Mga senior ko pa no? Malapit nang amaging kami. Malapit na kaming bulati na lang katapat namin Puta naman, 75 na, pero pumapayag na magpakamatay. Hey! Para sa bansa. Ultimo yung mga MNLF, ultimo lahat ng mga armado nagsama-sama. Under FGF. Affiliated sa FGF. Bakit? Worried sila sa Pilipinas. Because this is the only country meron sila. Mahirap intindihin yun. The Philippines is the only country that we have. And we better fight for it. Kaya nga nabuong FGF Kasi sa nagbabadyang gera, hindi kami papayag na maupakan ng Pilipinas na walang kalaban-laban kaya nabuhay ang FGF. Tapos ngayon, lintik, papayag ang armed forces na babuyin tayo ng gusto. Ano ba klase? Sumpa-sumpa kayo. We uphold the Constitution. Tapos ngayon, sasabihin ng gobyerno, sasabihin ng Kongreso ninyo, mga magnanakaw naman sila, we demand an explanation. Ano nangyari doon sa pinagbilan ng ginto? Ano nangyari sa budget? Ano nangyari sa putang ina? 125 million CCU yun. At bahala yung COA. It is a constitutional body na dapat nag-iimbestiga dyan sa Office of the President. Bakit ang Kongreso nag-iimbestiga? 2022 pa yun na wala namang budget para nainingi ang Office of the Vice President na confidential fund. Putang inang Congress yan. Tinatanga kayo. Gago ang Congress natin. Matatapang yung mga contempt. Yes or no? Yes or no? Kasi nandiyan kayo AFP sa likod nila. PNP, nandiyan kayo sa likod nila. Subukan yung mawala kayo dyan.
at magbigay kayo ng statement, mag-explika kayo, kundi manghina ang loob niya. Maiisa sa lawal yung mga yan. Tangina mga yan. At huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot na tanggalin kayo ng mga yan. Putang ina, sila tanggalin nyo. Magagong yan. Litisin natin sila, mga hinayupak na yan. I-firing squad natin yung mga putang inang yan. Tangin ng mga yan, ang tatapang, nagnanakaw, sila pa matapang. Buhangan ng ina. Sila binayolate nila yung konstitusyon at sila ngayon gagamit ng konstitusyon. Yan ang linyahan ng mga kriminal. Yan ang linyahan ng mga putang, mga human rights. Di ba? Mahalaga kay Presidente BBM kuno yung human rights niya. Paano yung human rights ng President ni Vice President? Paano yung human rights ni Atty. Laika? Paano lahat yung human rights ni Kibuloy? Lahat ng mga kinontempt nila. Nila Eric, nila Badoy. Paano yung human rights ng mga nag-vlogger na inaano nila? Tinatakot nila. Putangina ninyo lahat kayo. Hindi kami natatakot. Tumayo kayo mga kababayan. Huwag kayo natatakot sa pananakot ng mga yan. Ginagamit yung konstitusyon natin para supilin tayo. Gagawa, matapos silang magdakaw, matapos silang umabuso, matapos silang gaguhin tayo, babuyin tayo, we the sovereign Filipino people, we wanted a constitution na okay, perfect, that will situate yung Pilipinas natin maganda. Binaboy na ng matarantadong to binoto natin, ngayon gagamitin na yung konstitusyon. At gagamitin yung armed forces at mga PNP to suppress the people. Putang ina nyo, gusto nyo revolution talaga? Ha? Tarantado kayo. At lahat ng susunod sa akin, lahat ng susunod sa FGF, sumunod kayo. Hindi yung panay salita lang. Galit-galit. Tanginang yung mga, pwede ba yan? How can you live through each day na you are tolerating wrongdoings? How can you tolerate? Ano nangyari sa honor system natin? Ano nangyari? Tapos itong long gray line, nasaan na kayo? You're silent about it. Pagka nag-turn around yung sitwasyon at saka kayo maglalabasan, congratulations, Madam President, congratulations. Putang ina nyo, mga oportunista. Sorry maglalabasan kayo pagka tapos na. Naglalabasan kayo pagka wala ng danger. Pero yung mukha ninyo ay yung gasgasin. Putragis kayo. At pagka nagwagi sila, mawala mga Duterte. Paano na? Iyak-iyak kayo? I'm worried, mga kababayan, as well as the other commanders of FGF. We are all worried for the future of this country. I know kayo mga citizens, you are worried also na ano na nangyari sa bansa natin. Pero huwag kayong magsasabi na AFP na lang, wala ng pag-asa. Iba nagsasabi na wala ng pag-asa. May pag-asa as long as there is what you call the Filipino 119 million of us. Kahit nga 10 million lang, 20 million, there's still so many of us na hindi matatakot. The AFP is 150,000. The PNP is 200,000. Let them draw strength from the Filipino people. No? Tayo ang magbigay ng tapang sa AFP ninyo at sa PNP ninyo. Tayo ang magbigay ng righteousness, ng tamang asal sa kanila, ng tamang pag-iisip. Ipadama ninyo sa kanila, sa AFP at saka sa PNP, lalo'y nananahimik, na nandyan ang taong bayan, na never natutulog ang taong bayan, nagmamasid lang. Let us fight corruption, let us fight all forces trying to destroy this country. Binabaliktad nila Duterte pa ang nagde-destroy. Putang ina ninyong lahat. It's not Duterte destroying this country. It's the other way around. It is Marcos and they are the corrupt politicians. It's Congress and the Senate. They are the ones destroying this country
and a few scalawags ng PNP at AFP. Hindi pa confirm yung AFP, confirm yung PNP. Sa ngayon sa intel namin. So, tingnan ninyo. Nagtatapang-tapangan yan kasi kayo taong bayan watak-watak. One time, big time. Tapusin natin to. Ipakita natin yung tama ang mangingibabaw sa mali. Ipakita natin na hindi pwedeng, hindi obra, hindi talaga obra, itong nakawan, itong abuso, itong pagsisinungaling, panlilin lang sa taong bayan. Itong bangag, putang ina, BBM, you should be subjected to a hair follicle drug test at lahat na nakapaligid sa'yo. At kayong mga congressmen at mga senador ng mga magnanakaw, you should all be subjected, except for the good ones, you should be subjected to an honest to goodness na paglilitis ng taong bayan to determine kung talagang nagnakaw kayo o hindi. At pagka nagnakaw kayo, ganun kayo. O, tignan ko yung tapang nyo. Ako, di ako natatakot sa inyo. FGF, hindi natatakot sa inyo. Tatayo kami para sa taong bayan. Ang hinihintay namin, AFP, PNP, ipakita ninyo na you are worthy still of the people's trust. You are still worthy na yung konstitusyon ng taong bayan ay paglalaban nyo. Pagka pinaglaban yung konstitusyon ng taong bayan, pinaglalaban yung taong bayan. Alam nyo naman kung anong mali eh. Putang ina, saka nakakita, you will tolerate yung droga in Malacanang. You will tolerate yung nakawan sa gobyerno. Kita nyo na yung PhilHealth eh. Yung Maharlika Fund. Grabing nakawan yan. Resolution 10. And you are tolerating it. Ano kayo? Mga bingi, mga pipi, mga bangag. Kaya nga, one time, big time, maglabasan kayo 29. Lumabas lahat. Pakita natin. At AFP, PNP, makita ninyo na hindi natutulog ang taong bayan. One time, big time. Tapusin natin to Bonifacio Day. Madam Inday Sara, wala akong paki kung ikaw tumayo at mag-swear in ka as the President of the Republic. Kasi tarantado itong mga gagong to eh. You get sworn in as the President of the Republic on the 30th of November, Bonifacio Day. Na, tama ba yun? Bonifacio Day. You get sworn. Hindi lang. You get sworn in. No? And people of the Philippines, you be witness. You be witness. Install natin ang Inday Sara. Putang ina ninyong bongbong, tatawagin yung kudet. Tang ina nyo. Ha? We, the sovereign Filipino people, will declare Sara as the president kasi sawang-sawa na kami. Ha? Kung naniniwala kayo sa akin, let's declare her as the president. Tapusin na natin to. Wala akong pakialam sa ibang bansa. May nagsasabi nga sa akin. Kaya hindi lumalabas sa mga Duterte, may nga sila, mga lawyer sila. Mga lawyer. Kasi nandyan yung international community na nanonood sa ating lahat. No? Kasi yung panahon ni Cory, it took her 9 months, 6 months bago i-recognize ng United Nations. Tama yung argument ng ating mga lawyer. Tama yun. Maraming salamat, saludo ko. No? Pero come to think of it, putang inang mga ibang bansa yan. Sino ba sila para i-chart natin yung destiny natin? Ang urgency, ang sense of urgency, now na. Tapusin na natin. Lalabas ako, lalabas yung FGF. Lumabas kayo mga ka-FGF. Labas tayo 29. No? At kayong mga taong bayan, lumabas kayo one time, big time. Tapusin natin, 29, 30, tapos na. Inday Sara, lumabas ka, mag-sworn in ka. You get sworn in. And the AFP na matino, the new armed forces of the Philippines, the People's Armed Forces, no? O the Philippine Defense Forces, yan na.
itawag natin bago. Palitan na natin yung AFP. Luma na eh. No? Yung maiiwan sa AFP, yan yung mga kurakot. Yung Philippine Defense Forces, yan na yung bago. Under Inday Sara. Ha? Putang ina yung mga magsasabi na kudeta, tangina ninyo. Mutiny, tangina ninyo. Na? We, the sovereign Filipino people, ayaw na namin ng Pilipinas na ganito. Binago tayo, binaboy tayo. Itutuwid namin. Ha? Kaya kayo mga kababayan, lumabas kayo. One time, big time, 29. Pahinga kayo. Pero sa 29, hanggang 30, tapusin natin. Sandali lang. One time, big time. Pakita natin. Ngayon, kung itong gagalaw ang AFP tsaka PNP na pro-BBM, you die for your BBM. You die for him. You die for abangang government. Kung yan ang gusto niyo, magsisibil war tayo. Okay lang sa amin. I don't give a shit. I don't give a shit kung umuwi tayo sa civil war kasi kayo ang nagdala ng civil war. Sinabi ko, every day that you allow this, that you tolerate this wrongdoing, this corruption, this drugs, this communism, you tolerate it, you are bringing upon us a civil war. Because maghahati talaga dalawang faction eh. Kami nasa gitna kami, FGF. But we are choosing the future of this country. Putang inang yan. Gago. We have to choose the future of this country. We have to save this country. And you two armed forces, hinayaan namin kayo for such a long time na to stand for the Filipino people and you better deliver. Tama na to. Ngayon, kung gusto nyo, kulong nyo kami. Sige, kulong nyo kami. Pero manlalabang kami. No? Lalabang kami. O, matira, matibay. Gusto nyo ganon? Matira, matibay. O matira ang tama, ang nasa tama. Mawala yung mga mali. O, saan tayo? Gusto nyo, gagamitin kayo ng mga walang yang yan to propel them in power, to maintain their the status quo that they are in now, na sila nag-i-enjoy ng ano, tapos sasabihin niya, lulukoyin pa kayo 31 million. Eh, putang ina, 31 million, dami na budol eh. Si BP Sara, wala pa binubudol eh. 32 million pa eh, intact, baka nadagdagan pa eh. O, saan tayo? Doon tayo sa hindi nagnanakaw. Pinalalabas nila ngayon, bine-breakdown si Inday Sara, magnanakaw. 125 million. Nasa COA yon. Kung hindi siya maano ng COA, putang ina, balala ang COA ang magsalita. Hindi yung kongreso natin. May proseso tayo. Sila mismo nagbabiolate ng Constitution. COA is a constitutional body. Tapos yung human rights natin, inutil. Dapat nga sa inyo, i-disband na kayo eh. Kung ako masusunod, i-disband ko kayo eh. Anong classic kayo human rights? Dinidepensa nyo, panay mga kriminal eh. Panay mga drug addict. O panay mga ano. Kung hindi rebelde, mga drug lord, ang pinoprotekta ninyo. Yung taong bayan mismo, tingnan nyo si Lopez, tahimik kayo. Attorney Lopez, ha? Tahimik kayo. Putang ina human rights. Constitutional body that you're supposed to protect the Filipino people. Every Filipino, yung rights ng taong bayan. Hindi, kayo nakatingin lang, nakaganyan kayo. Putya nga, kung hindi NPA ang pinoprotekta nyo, CPP, NPA, NDF, mga kriminal. At tinitira nyo AFP at PNP, gago, sara ko kayo eh. Hayop kayo. Putya nga na, you have failed the Filipino people. At saka ang dami yung ayusin. Ano, pababayaan na lang natin ganito Pilipinas. Pababayaan nyo, mamatay na lang kami. And we are standing, all these retired people and even volunteers, even seniors. Ang dami, may 80 years old pa eh. May 70 plus. Yung iba, may galing na atake. And they are fighting for the country because they love the idea that we deserve a better country. They love the idea that the FGF is fighting for the Filipino family. Na pwedeng baguhin ang Pilipinas in our lifetime. That's why we make ourselves useful. Kung kami mga matatanda, we are willing na yung buhay namin ibigay, how much kayo mga bata pa? Diba?
let's do it together. Kayo mga nasa AFP, alam nyo yung tama't mali. Alam nyo yung tama't mali. Kaya, malalaman natin. Tapusin na natin to. Bonifacio Day, tapusin na natin to. BBM, mag-impake ka. Kasi ang tingin ko dito, no matter how, patay kami, buhay ka. Yari ka, panalo kami. Di ba? Ganun lang naman yan eh, ang ending nito. Pero hindi ako naniniwala na kami mayayari. Bakit? Kasama namin taong bayan eh. We, the sovereign Filipino people, pipitikin ka namin, presidente ka, binoto ka lang namin. All power emanates from the Filipino people. Kayong congressman, 300,000 lang ang boto nyo, tanginan nyo. Tanginan nyo, titirahin nyo yung Vice President ng Pilipinas, 32 million. Ang kakapal ninyo. Panay kasi kayong mga bayad. Hindi na kayo nakontento sa binabayad sa inyo ng taong bayan, meron pa kayong dagdag na bayad para lang ibagsak ang mga Duterte. Na? We will not allow that. AFP-PNP, we will not allow that. We will stand up together. Mga taong bayan, we will stand up together even if it means na we put ourselves in harm's way. But we will fight for this country. Kaya, AFP-PNP, lumagay kayo sa tama. Do sa side ng tama, do sa side ng katotohanan, do sa side ng taong bayan. No? If you try to harm the Filipino people, we will be there to protect them. No? We will be your enemy. I would rather na magkampi-kampi tayo towards a better country. Yun yung akin. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. Bye. Alright. So, ano po yun? November 29 po yun, ha?